pagpalaing dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon ay nasa huling linggo tayo sa pangkaraniwang panahon at sa liturhiya, sa liturgical calendar ng ating simbahan, ito rin ang pinakahuling linggo. At sa pagdiriwang natin ng pinakahuling linggo ay ang pagdiriwang din natin ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ano nga bang ibig sabihin? Ano ba ang pagkakahulugan ng pagdiriwang natin ng kapistahang Kristong Hari? Ano ba ang significance sa buhay natin? Bakit kailangan nating kilalanin si Kristo bilang hari? Ironically, we are celebrating the solemnity of Christ the King, and yet in the Gospel, ang narinig natin na kwento ay ang tagpo ng pagpagpako sa krus, kay Kristo sa krus. Isn't it ironic na halimbawa pinag-uusapan natin hari, dapat makapangyarihan. Ngunit sa tagpo, narinig natin si Kristo nasa krus parang walang kalaban-laban. Kaya nga, katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, sabi nga inaaway-away si Kristo. He was mocked by people because they wanted him to prove that he was indeed the Messiah, that he was indeed the King, that he was indeed a powerful person. But nonetheless, narinig natin na kahit kailan hindi naman sila pinakinggan ni Kristo. Kaya ito ay isang magandang pagpapaalala sa atin at pagpapalalim na rin ng ating pagkaunawa, anong klaseng hari ba talaga si Kristo? Sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagkahari ng pagiging hari ni Kristo, magandang maunawaan rin ano nga ba talagang ibig sabihin ng pagiging hari ni Kristo. Isa-isayin po natin sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, sa ikalawang aklat ni Samuel, narinig natin ang kwento ni David. Sabi sa unang pagbasa, ito yung tagpo na kung saan hinirang si David bilang maging hari
ng Israel, ng bayan ng Israel. And this is exactly what kind of king Christ is. He is a good shepherd that guides people. Si Kristo bilang hari, naandyan ang kanyang misyon para gabayan ang lahat ng kanyang nasasakupan. That is what kind of king Christ is. He shepherds people, he guides people towards God. Kahit kailan si Kristo bilang hari, hindi niya pinatutunayan na siya ang pinakamakapangyarihan, katulad kung paano magpatunay ang lahat ng mga hari sa mundo na maraming kailangan gawin para lamang sila'y sundin ng tao. Ngunit ang pinakamisyon ni Kristo bilang hari, maging isang mabuting pastol para gabayan ang lahat ng kanyang mga nasasakupan patungo at para mas lalong mapalapit sa Diyos. Mga kapatid, magandang pagnilayan. Kung ganito ang misyon ni Kristo na naggagabay sa atin, naggagabay sa lahat ng kanyang nasasakupan, magandang pagnilayan, kinikilala ko ba si Kristo bilang hari na dapat gumagabay sa akin para mas lalo akong mapalapit kay Kristo, para mas lalo akong mapalapit sa aking kapwa, para mas lalo akong mapalapit sa kanyang paghahari. In reality, sa ngayon yung isang nakakalungkot na realidad sa ating buhay, watak-watak tayo. 'Di ba? Kahit na nga sa atin bilang isang bansa, watak-watak tayo. Bakit tayo watak-watak? Kasi iba-ibang hari ang ating pinakikinggan. Iba-ibang klaseng hari ang hinahayaan nating gumabay sa atin. Hindi natin nakikita na yung ibang hari, yung ibang naghahari-harian, ang nais lamang nila ay magkaroon ng mga tagasunod. Pero kahit kailan, wala namang intensyon na dalhin ang kanilang mga pinaghaharian patungo kay Kristo. Kaya nga ito yung isang magandang aral na pinapaalala sa atin. Sa pagdiriwang ng Kristong Hari, sana kinikilala ko rin ang boses ni Kristo bilang aking leader, bilang aking hari, para patuloy akong mapunta, patungo at mas lalong mapalapit sa Diyos. Ikalawa, sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, St. Paul is telling us that Christ as King is the one that reconciled people with God. Sabi sa ikalawang pagbasa, dahil kay Kristo, pinawalang sala ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil yan ang misyon ni Kristo, pagkaisahin tayong lahat, at yan ay nag-uumpisa sa pagpapatawad ng ating kasalanan. He wants us to be reconciled with God. He is a reconciler of people towards God. Yan ang misyon ni Kristo bilang hari. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan para mas lalo tayong mapalapit patungo kay Kristo. Para mas lalo tayong mapalapit patungo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ngalan ng pagpapatawad sa mga kasalanan. At yan din ang hamon sa atin, na kung kikilalanin ko si Kristo bilang hari, dapat naandun din yung aking kagustuhan na magpatawad sa aking kapwa para mas lalo kong maintindihan at mas mapalalim ang aking pagkaunawa ng pag-adya kay Kristo na maging hari sa aking buhay. And lastly, sa ating ebanghelyo, sabi ko nga kanina, napaka-ironic na ngayon pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ni Kristo, pero bumabalik tayo doon sa kwento ng kanyang pagpako sa krus kay Kristo. And what is the essence of having to celebrate the power of Christ as King, and yet we are remembering Him being crucified and then being mocked by people, and yet remains to be voiceless. Alam niyo po, habang pinagninilayan ko ang ating ebanghelyo, ito marahil ito mismo ang nais iparating sa atin ng Diyos,
na kung kinikilala natin si Kristo, hindi natin kailangan patunayan parati na tayo yung pinakamagaling. Kasi katulad kay Kristo, ironically, ang kanyang trono, hindi magandang upuan, kundi ang krus. Ang kanyang korona, hindi magagandang ginto or mga bato, kundi ang kanyang korona ay tinik. At lalong-lalo na, si Kristo bilang hari, ang kanyang narinig ay lahat pang-iinsulto sa tao. Pero kahit kailan, hindi gumanti si Kristo sa lahat ng pang-aapi sa Kanya. Bakit? Dahil malinaw kay Kristo na ang Kanyang pagiging hari ay patutunayan niya hanggang sa Kanyang kamatayan sa krus. That was the victory that Christ wanted to prove to people. Not the power that the world knows about what the king is, but his real victory is bringing to people through salvation, especially bringing to people just like how he promised the thief that he brings him in the paradise of God. Yan po yung nais ni Kristo, na patunayan ang kanyang tunay na kapangyarihan na lahat ay madala niya patungo sa kanyang paraiso, patungo sa kanyang kaharian. Dahil unang-una sa lahat, malinaw kay Kristo, hindi dito sa ibabaw ng mundo ang kanyang tunay na kaharian. Ang kanyang tunay na kaharian ay doon sa itaas at doon niya tayo nais dalhin. Mga kapatid, ito mismo yung nais ipaunawa ng Diyos sa ating pagdiriwang ngayon ng kanyang dakilang kapistahan. Anong klaseng hari si Kristo? Si Kristo bilang hari naggagabay. Si Kristo bilang hari nagpapatawad. Si Kristo bilang hari ay nagpapatunay ng kanyang tunay na pagmamahal hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Alam niyo po, kanina nabanggit naman na ngayon po, salamat sa Diyos, ay pinagdiriwang ko po ang aking 12 anibersaryo sa aking pagkapari. Nung una, ayaw ko sana na I just wanted to celebrate. Sabi ko, kahit wag na kasi nakakaya naman, hindi ko naman to parokya. Bakit? Pero salamat na lang sa aking kaklase kay Father Douglas for allowing me to celebrate with you, with your community, my 12th sacerdotal anniversary. I just realized lang po na yung kahalagahan ng pagdiriwang, pag-alala ng aking anibersaryo sa pagkapare, especially yung 12 na biyaya at awa ng Diyos. Kasi on a personal note po, mas nakita ko lang yung kahalagahan ng pagdiriwang ng aking anibersaryo ngayon. Just to share po, 5 po kasi kaming naordinahan na bilang pare 12 years ago. Sa kasamaang palad, hindi naman sa kasamaang palad, but sadly, 4 na lang po kami ngayon na nagse-celebrate ng aming anniversary kasi yung isang pari namin kasama ay namatay nung 1 buwan lang. Kaya medyo nakakalungkot din na habang pinagdiriwang namin yung aming anibersaryo, kulang na kami kasi yung isang kasama naming pare ay namatay nung October lang po. Hindi na umabot sa aming anniversary. At yun yung mismong pinagninilayan ko. Why don't I celebrate it with people? Why don't I celebrate it with the community? Na salamat sa Diyos kasi at least pinaabot pa ako ng 12 years. Diba? Hindi man naman natin alam kung hanggang kailan lang talaga. And this is the grace that I realized that also in the celebration of the solemnity of Christ the King, ito mismo yung misyon na pinapaalala sa akin ng Diyos. Hindi para maging hari, kundi ang makiisa sa kanyang pagiging hari at ipatuloy ang kanyang misyon, lalong-lalo na sa paggabay sa tao patungo kay Kristo, sa pagpapaalala sa mga tao patungkol sa pagpapatawad, at lalong-lalo na sa pagpapaalala sa tao
tungkol sa dakilang pagmamahal ng Diyos na kanyang pinatunayan hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Yan ang klaseng hari si Kristo. Amen.